inyo mga kapatid. Ang gabi. This is a surprise. Itong hapon na, sa pagkabisi ko sa clinic sa school, nagtingin ako ng news. Nadaanan ko yun. Mayroon pala akong part ngayong gabi. Sa na-request sa sir, nasabihan ako ng kalimutan niya. Mabuti na lang, nakita ko rin. Pero huli na mapakahaba ng chapter. It is entitled God's Love for Man. Deo, salamat. The story of the rescue. The rescue for a sinner like us. Alam niyo, may mga kasaysayan ng rescue na parang impossible. And I was trying to recall while he was singing, kung meron akong istorya na natatandaan, Haris, ng matinding rescue na ginawa sa lupa. So it came to my mind, yung na-hostage ng mga Israeli passenger ng isang full na aeroplano na ibaba sa Uganda, papatayin sila, na rescue ng Israeli forces. Walang matay, na-save silang lahat. What a story of the rescue. Ang ating papasahin ngayong gabi ay tungkol din sa rescue. At hindi natin maihalintulan ang mga rescue na ginawa natin sa lupang ito compare sa rescue na naplano doon sa langit long before the sin was committed. Sabi ni Ellen White, the story of redemption or the plan of salvation was not an afterthought. Hindi yun na plano lang noong may kasalanan. Kumbaga, magpapagawa kayo ng bahay, ihingi tayo ng permit sa government. Isa sa mga requirements doon ay fire extinguisher. Nung kami nagpagawa ng bahay, unang dumating yung fire extinguisher bago pa nailagay yung foundation. So that same principle was like that of the plan of God. Sabi ni Ellen White, the plan of redemption was not an afterthought. Bago pa nilikha ang sanlibutan, mayroon ang nakahanda in case na magkaroon ng pagsalangsang ang kanyang nilikhang tao, mayroon na siyang pagtubos. Sabi ni Ellen White, the unfallen world was watching very intently as to what God would do nung nagkasala si Eve. Marami pong daigdig ang hindi nagkasala, and they knew how much love God has bestowed upon every creature that He has made. So nung nilikha ito, nakapanood yung mga hindi nagkasala na sanlibutan. At nung magkasala na nga, mas malaking question, how would God rescue these people who have disobeyed His law? The answer was very clear. Lingid sa kanilang kaalaman. Nakalatag na ang pagtubos na inilagay ng Creator natin, ang ating Panginoon. So, in title dito, sa isinulat ni Mrs. White, God's love for man, ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Actually, yung ating expression sa English that we only scratch the surface. This is a subject that cannot be explored totally. Again, from Mrs. White, sabi niya, the whole ages of eternity, we will always study an unconsumable subject, and that is about the story of redemption. Kung paano niligtas ng Panginoon ang sanlibutan natin sa kasalanan, ay magiging subject ng ating pag-aaral sa loob ng walang hanggan. Any doctoral study sa ating education system sa lupang ito na dating sa katapusan.
Una, bachelor's degree, master's then doctoral degree, and that's it. You have consumed and you knew every corner of that subject. But the story of redemption is a subject matter that would last throughout eternity, and you know, eternity is endless. Pag-aaralan natin araw-araw, tuwing makakasalubong si Jesus doon sa banal na siyudad na kanyang itatayo, mananatili ang pilat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Siya sa lalang ng kaaway. Kaya makikita natin na napakahabang istorya ang ating pag-aaralan pag tayo dumating doon sa kaharian ng Diyos. Think of their adaptation. Kahit na iyon na tayo nagkasala, kahit ang ating kalikasan ay apektado na ng kasalanan, marami pa rin bagay na nakakapagtaka pag ating pag-aralan. Tingnan ninyo ang halaman na inyong itanim kung paano lumalago, namumulaklak, may kubunga, na kung ano ang ating itinanim, gayon din ang ating aanihin. This is called by Ellen White as marvelous adaptation. May mga halaman na hindi nabubuhay dito sa atin. Nung ako'y nasa Mindanao, palagi ako nakakabisita naman sa ibang bansa. Umuwi ako na may malalaki akong dalang mansanas. Nakita ko yung mga buto, sabi ko, magpito kaya ako nito? Di mo malamig doon sa Mindanao, sa MBC. Tinanim ko, may isang tumubo. Sabi ko, uy, mansanas ito. Sa katuwaan ko, nilagay ko sa kwarto namin. Ayaw ko mahanginan man lang. So, gayon na kataas. Tuwan-tuwa ako. Ako'y umalis na naman para mag-attend ng seminar sa ibang bansa. Hindi ko sinabi sa asawa ko na alagaan mo mga bata. Sabi ko, tingnan mo yan ha. Huwag mong pababayaan ako. Mas emphasize ko sa kanya ang pag-aalaga sa mansanas kaysa tatlo kong mga anak. That is so important. Nature is the way. Pagbalik ko buhay pa, magawa ako. Ay pumapaling, pupunta sa bintana, naghahanap ng liwanag. Pag nakita ko tikugan, ibabalik ko ulit punta sa dilim. Eventually, namatay. Tinanong ko doon sa Agriculture Department, ano namatay yung aking mansanas? Sabi niya, ano ginawa mo? Andun na sa kwarto alaga ko eh. Sabi, ano pa ginagawa mo? Pag pupunta sa doon sa liwanag sa bintana, pinapihit ko pa rin eh, para tuwid. Ay, nagkulang yun sa sunlight, sabi. Hindi mo pinabayaan maarawan eh. Namatay yun kasi walang chlorophyll, kulang at kulang sa ito. Overprotected. But the Lord has protected us enough for us to live a happy life. Kung tayo makikinig lang sa sabi ng Diyos dito, the eyes of all so wait upon thee, and thou gavest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfied the desire of every living things. Noong nilikha ng Panginoon ng lupa, very organized. Una, let there be light. Without light, hindi tayo mabubuhay. Human beings, halaman, every living things, plant and animal, mamamatay kung walang liwanag. So the first thing is that God commanded the light of the sun to shine. Tapos, inisa-isa na niya, sunod-sunod, ang tubig, nandiyan, hindi pa umuulan doon, o yung hamog lang ang nagdidilig sa halaman. Everything to sustain life was created before human being was created. Yung mga kalabaw, baka doon, na dahil damo lang ang kakainin noon. Subalit si Adan at si Eva would need some other fruits, nuts, vegetables. So inihanda lahat ng Panginoon. Inihanda ang araw, ang ulan, ang gabi for the sustenance of life. And that is how God prepared this earth for human existence. God made man perfectly holy and happy. This is the sovereign idea. Nung nilikha ng Panginoon si Adan, he was created perfect. He
He was created banal, he was created happy, and the pale earth, as it came from the Creator's hand, more no light or decay. Wala doong bulok. Yung Eden, before the sin has come in, wala kang makita ang dahon na natuyo. Walang basura na namaho. Everything was good. It is the transgression of God's law, the law of love, that has brought woe and death. Iyon, nung pumasok ng kasalanan, namahuna ang mga basura, at saka lahat na hindi dapat makita ay nakita na. That was the contrast between a sinful environment from the sterilized. Doon ay inilagay ng Panginoon para tayo magising sa ating katotohanan na tayo yung kasalanan, at ang Panginoon ay naglaan ng mga bagay na kung saan matututo tayo ng mga bagay na hindi dapat nating nakita para magpaalaala sa atin ng kasalanan na nagawa ng ating magulang. The world, though fallen, is not all sorrow and misery. Ang sanlibutan na niya, bagaman at nagkaroon ng kasalanan, ay hindi naman lahat ay pagsubok. Hindi lahat ay kaparusahan. In nature itself, are messages of hope and comfort. Kung kayo'y nagpagsasaka, at doon ako nanggaling, alam niyo ang katuwaan, hindi ko na naalaala yung kasalanan ni Adan at ni Eva. Kami ay magsasaka. Pag nakapagdamit kami ng palay sa tubigan, ang aming mga maisan ay maganda, may saging, may niyog, everything. Tumitingin ako doon kasama ng aking tatay at mga kapatid na lalaki with intense happiness. Masayang-masaya kami na makita namin ang bunga ng aming pinaghirapan. Nakalimutan na kaya kayo ay gawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, the world, though fallen, is not all sorrow and misery. May mga katuwaan na inilagay ang Panginoon as a fruit of our hard labor. In nature itself, are the messages of hope and comfort. There are flowers upon thistles. May mga tinig na nababalutan ng bulaklak. At ang mga tinig na yun ay siyang nagpapaganda sa kalikasan. Kung bumasahin ninyo yung last chapter ng nitong libro, napakaganda na sinasabi niya. She was talking of a lady na kasama niya na nakatingin doon sa bulaklakan. Nagreklamo babae, ay maganda nga yung mga rosas na yan, pero hipuin mo naman, matitinig ka. Sabi ni Mrs. White, sister, huwag mong titigan yung mga tinig. Ang tingnan mo yung magandang bulaklak na inilagay ng Diyos. Kaya sa ating buhay, ginawa ng Panginoon ang presence ng tinig at ng bulaklak na magkahalo. That means, habang ating ini-enjoy, habang ating pinatutuwaan ang magandang bunga at bulaklak ng ating mga tanim, ingatan natin na mayroon din mga tinig na nagpapakita na tayo ay nagkasama. Sabi, God is love. It is written upon every opening buds. Pag magtingin kayo sa inyong garden at may bulaklak na pumupupa, nagpapakilala ito na ang Diyos ay pag-ibig. The lovely birds making their vocal with a happy song, and delicately titled flower in the perfection of perfuming the air. May mga bulaklak na malayo pa naaamoy mo na. Ilang-ilang. Doon sa aming lugar, may mga puno ng ilang-ilang na malalaki. Pag pumasok ka sa ilalim noon, naaamoy mo na ang napakabawang samyo ng bulaklak na yun. Sampagita, ano pang bulaklak ang marupang kamya, everything. Pag naamoy natin yun, imbis na ating tingnan ang ating kahirapan, maalaala natin that they are there to present to us the God of love. Ang sabi dito, ang sabi, the lovely birds making air vocal with a happy song, a delicately tinted flowers in their perfection perfuming the air, the lofty trees of the forest with their rich foliage, living green, all
tender fatherly care of our God, and to His desire to make His children happy. Kahit tayo nagkasala, still, the God of love has no other purpose in His existence than to make us happy. Dahil ang Panginoon, sa totoo, with His plan of redemption, hindi nawawala ang kanyang pagnanais na kahit tayo makasalanan, ay maging masaya pa rin ang buhay natin kung tayo ay hindi tumakihiwalay sa Kanya. This all testify the fatherly care of our God and His desire to make His children happy. Masaya pa kayo? Amen. On a daily basis. Considering the difficulty that we are undergoing. Ako'y lagi nanonood ng balita. Walang magandang balita. Wala. Ang target na you only need to come into our home, into our hearts, and dine with us. Makisali tayo sa kanyang magandang layunin para sa atin. Ang sabi ko dito, His work gave evidence of His divine anointment. Love, mercy, compassion were revealed in every act of His life. Ang lahat na ginagawa ni Jesus ay nagpapakilala ng love, mercy, compassion. Yun ang laman ng bawat ikinikilos ng ating Panginoon nang nandito sa lupa. His heart went out in tender sympathy to the children of man. Nakikita natin kung minsan isang tahanan na sa lahat ng mga bagay. Ang mga katat na gugutom ay yun ang gustong makita ni Jesus para siya ay makisali. The poorest and the humblest were not afraid to approach Him. Even little children were attracted to Him. They loved to climb upon His knees and gaze upon His face, benigna with love. Kayo, gusto din ba ninyo makilapit sa Panginoon? Pagmasdan ang kanyang maamong mukha, pakinggan ang kanyang magandang salita, comfortable na kalagayan ang inihahanda ng Panginoon sa atin. He was never rude. Hindi siya, sabi natin, bastos. Never needlessly spoke severe words. Never gave needless pain to a sensitive soul. Hindi siya yung nakakasakit magsalita. Ang kanyang pananalita ay puno ng kahabagan at pag-ibig. Napakaganda po ng halimbawa na ito. He spoke the truth, but always in love. Kung tayo minsan ay magsaway, masakit. Pero ang Panginoon, tayo ay sinasaway. Pero ang kanyang pananalita ay hindi isang nakakasakit na mga katotohanan. He spoke truth, but always in love. He denounced hypocrisy, unbelief, and iniquity, but tears were in his voice when he uttered the escaping video. Pag mayroon siyang gusto sabihin, ang sabi, may pagluha niyang sinasabi yun. Ayaw niya makasakit ng kaluluwa. Nakakatuwa po ito. In all men, he is so fallen soul, whom it was his mission to save. Sa lahat ng tao na nakikita niya, may isang hayag na kanyang nakikita katotohanan na ito ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. That was his mission. Maganda po, ulitin ko po. In all men, he saw fallen souls whom it was his mission to save. Walang makapagmalak sa kanya na walang kasalanan. Jesus, the tender pitying Savior, was God, manifested in the flesh. Siya ay Diyos. Naging tao lang para malapitan natin. What a beautiful thing that He did. It was to redeem us that Jesus lived and suffered and died. He became a man of sorrow, that we might be made partakers of everlasting joy. God permitted His beloved Son, full of grace and truth, to come from the world of indescribable glory, ang sabi dito, to a world marked and blind, the blindness of sin, darkened with the shadow of death and curse. He permitted Him to leave the bosom of the Father in His love and adoration of the angels, to suffer shame, insult, humiliation, hatred, and death. No description sa pinatalaga ng Panginoon, ang Diyos Ama, na sasapitin ang kanyang anak dito sa lupang ito. Kaya nung mamamatay siya,
nagdilim. Doon sa Golgotha, doon sa Kalbaryo, nung bago sinabi ni Jesus ay this finished, nagdilim. Hindi sa ang Diyos ay hindi nakakakita sa dilim, only symbolize of the remorse, of the pain that the death of His only Son happened because of our sin. Alam natin nun, tayo ang naging dahilan ng malungkot na karanasan ng pag-ama ng ating Panginoon Diyos. He permitted Him to live the bosom of His love. The adoration of the angels to suffer shame, ipinahintulot ng Diyos yun sapagkat gusto niyang maramdaman natin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. My God, why hast thou forsaken me? Dumaing ang anak ng Diyos noong siya ay pinarusahan ko sa cross ng Kalbaryo. Mga kapatid, kung ating inaalaala ay suggest na kahit kaunting oras sa isang araw, let us remember our Lord. Kung sinabi niya sa lupang ito para tayo mailigtas, kung minsan inaaksaya natin ang kanyang sabi.